Hello guys, good morning. For today's video guys, sasagutin natin yung nagtatanong sa atin kung ano nga bang requirements ng magpa-file ng petition ng gender correction sa birth certificate. So bago natin sasagutin yung mga tanong guys, disclaimer lamang ha, hindi po kami taga local civil register or taga PSA at wala din po kaming kamag-anak na nagtatrabaho sa kahit anumang sangay ng gobyerno. So ito lamang guys ay base lamang sa aming experience. So unang tanong guys is sino nga ba ang magpa-file ng petition? So ang sagot dyan ay ang may-ari ng birth, siya dapat yung magpa-file ng petition doon sa local civil registrar. Kung may-ari ng birth ay minor, so sasamahan siya ng kanyang parents. Number 2 na tanong, saan nga ba ipa-file ang petition? So ang sagot, sa local civil registrar, kung saan po kayo ipinanganak, nakarehistro ang inyong birth, doon lang po pwede i-file ang petition. So number 3 na tanong, ano nga ba yung mga requirements na kakailanganin? So number 1 requirements is PSA birth certificate. So kahit na mali yung lalabas doon, kung kayo ay babae at lumabas doon sa birth certificate nyo ay lalaki, so yun po yung dadalhin nyo para makorek. Number 2 requirements is kung kayo po ay married, so marriage certificate, PSA pa rin po. Number 3 na requirements, kung kayo po ay may anak, so dadalhin nyo rin po yung birth certificate, PSA birth certificate ng inyong anak. Pero kung wala naman po kayong anak, pwede na pong wala. Supporting documents lang yon. Kung ang inyong anak ay 5, hindi naman po kailangan na 5 din po yung birth certificate kasi mahal naman po ang magkuha ng PSA. So pwedeng 2 or 1 basta may support lang kayo. Number 4 po na requirements is school record. Kung kayo po ay nag-aral ng college, so kukuha po kayo ng TOR. Magsisikir kayo ng TOR. Kung high school lang po, kuha pa rin po kayo ng card. Pero kailangan nyo pa rin po yung earliest na school record nyo nung elementary. So number 5 requirements is medical record. So yung medical record guys, kailangan nyo po yun patunay na hindi po kayo nag-undergo ng kahit na anong 6 transplant. So kailangan nyo doon is ultrasound at saka yung record nyo, kahit anong klaseng medical record nung kayo ay nag-a-apply ng trabaho na lumang-lubanan, kailangan nyo po din yun as supporting document kasi may nakalagay din po dun sa record nyo yung inyong gender. So yung ultrasound guys, kailangan po latest. So ayan. Next requirements is certificate of employment kung kayo po ay nagtatrabaho. So kailangan din po yun. And then next po na requirements is NBI clearance at saka police clearance. So ito guys ay patunay lamang na wala kayong pending case, wala kayong criminal case, wala kayong tinatakbuhang kaso. So yun po guys, importante po yun. So NBI at saka police clearance. Next requirements is baptismal certificate. So kung kayo po ay Catholic, kailangan nyo po ng baptismal certificate. Kung hindi naman po kayo Catholic, hindi ko alam po anong klaseng certificate yun, basta may certificate kayo kukunin galing sa inyong any religious group kung saan kayo nabilong. 2 valid ID. So pwedeng company ID, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, basta 2 valid IDs. And then next requirements guys is publication or newspaper ads, pagpapa-ads ng inyong petition. So ito guys, pwede na to na yung taga-munisipyo na ang tutulong sa inyo kasi may alam sila kung saan magpapadyaryo. Kasi ipapadyaryo yung petition nyo kung wala bang nakakakilala sa inyo na kayo pala ay totoo talagang lalaki tapos magpapaano kayo kasi may tinatakbuhan kayong kaso. So yan, so kailangan talaga guys ipapadyaryo.
So, yun lamang po. So, sana lahat ay naliwanagan, naintindihan yung sinasabi ko na mga requirements. Para sa mga nagtatanong guys kung magkano nga ba yung nagastos, pagkakaroon po ako ng part 2 na video para naman sa hiwalay na kung magkano yung mga nagastos namin. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod. Maraming salamat ulit. Bye!